Hello, air sign. Welcome to Unicorn Princess Tarot. This is for air sign Gemini, Libra, Aquarius reading. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang. By the way, sorry about my voice. Medyo namamalat yung pakiramdam ko. Actually, hindi naman malat, but anyway. Pagpasensyaan mo lang. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. So, kung hindi ka pa naka-comment, kahit kasi simula pa lang ng video, kahit heart-heart lang po, masayang-masaya na po ako. Na-appreciate ko yun, nagpapakita ng pagmamahal, suporta sa akin yan. So, hopefully makapag-comment kayo sa baba. And for those of you who wants to, book a personal reading, kay Jing Tarot Trader na lang. Friend ko yun, guys, hindi ako yun. Let's start your reading. What do we have here for air sign? Gemini, Libra, Aquarius. You do have here the Eight of Swords. Okay. King of Cups and the Empress. And then, the person that you're dealing with, love reading to, guys, ha? The person you're dealing with is the Four of Pentacles, the Five of Wands, and the Hierophant. Bottom of the deck is the High Priestess. So definitely, my spiritual connection sa inyo with the Hierophant and the High Priestess. This is a soul tribe. This is a person na pwedeng in your past life, nagkaroon na ng connection sa inyo. Maybe you are friend in your past life. Best friend, or maybe magkapit-bahay, basta magkakilala kayo in your past life. The Eight of Swords, you are currently, sarado. You're putting some kind of shield sa sarili mo with regards to loving and pagbibigay ng attention dito sa person na ito. You are trying to fall in love with yourself. Give the love towards yourself and the love that you deserve. Nakikita natin na mas nagpo-focus ka sa pagmamahal ngayon sa iyong sarili. You're trying to work on yourself, trying to do things na medyo bago or iba sa'yo. Maybe you are trying to focus on your growth, expansion, and you are, yung iba, spiritually, nagkakaroon ng level up with regards to your connection sa iyong higher self. And I feel like, guys, nakakita ko dito ng energy ng tamad. I don't know if that is you. Alam mo yan. Or maybe while you are watching, tinatamad ka. That's why, sa halip na may gagawin kang importante, teka lang, manonood na lang muna ako. Some of you, that's your energy. Or maybe you're not in the mood for doing such thing. Pero nakikita natin yung pagmamahal mo talaga ngayon. Nakafocus sa iyong sarili. And with regards to this person, some of you, if this is a soulmate or twin flame energy, may nakukuha tayong ganon. Maybe in the past you see yourself dito sa taong to, nakikita mo siya as like you're mirroring soul. Parang ganyan, nakikita mo, dahil mo nakikitang pagkakapareho sa inyo. Pero for now, parang ayaw mo siyang pansinin, ayaw mong makuha yung energy niya, or ayaw mo siyang, you're just focusing on yourself. Okay? And I feel like for some of you, alam mo na may mga bagay pang kailangan i-resolve itong person na ito. And may mga bagay pa siyang kailangan baguhin sa buhay niya. And so, because hindi pa nangyayari itong mga pagbabago na ito, ang nagkakaroon ng pagbabago is yun sa connection ninyong dalawa. You're focusing more on your responsibility, and might be yun din ang ginagawa mo sa kanya. Like, hinahayaan mo lang siya kasi kailangan niya mag-focus sa kanya responsibilidad. The Four of Pentacles, this person is, masyadong matago, masekreto. It's causing a lot of problem, hindi lang sa'yo, sa connection ninyo, bagkos pati sa connection niya sa mga taong nakakasalamuhan niya ngayon. Maybe you're dealing with someone who is very traditional, very religious, or kung hindi man, might be a very mature person. Nakikita natin itong person na ito na having problems with communicating or connecting with you. Okay? Kasi might be may mga ibang tao pa siyang kailangan i-consider ngayon. I feel like this person is at full-time work, no?
full-time na maraming tao nangangailangan ng attention niya or nangangailangan sa kanya. Okay. Anyway, let's talk about your emotions. Seven of Cups is here. The Moon. Queen of Wands. And the Ten of Cups. Stars. Sorry. It's Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Energy. Yeah, you could be dealing with the Taurus. The Ace of Cups is here. You do love this person and pwedeng nabanggit mo na itong emotions na ito sa kanya through message, through call. It's something na may pagkakalayo sa inyo. That's why nabanggit mo ito through that. And I feel like this person is the person in your dreams, or maybe marami kang alaala or you're kind of like daydreaming about this person a lot. Lagi mo siyang naiisip na alala. Like, for now, nakafocus ka sa sarili mo. But there are times na naalala at naiisip mo itong person na ito and pwede lumalabas siya sa panaginip mo. The Queen of Wands, you want to focus on doing what is best for you. Like, kung ikaw a-advisean mo yung sarili mo, ngayon yung advice na yon ina-apply mo yan sa sarili mo. You know what I mean? Like, for example, kausap mo yung sarili mo, no? And then yung sarili mo in the past is daydreaming about this person, thinking about this person, and then ikaw, yung nasa katinuan na ikaw, sasabihin mo dun sa sarili mo na, limitahan mo sarili mo sa pag-iisip dito sa taong to, maging busy ka, ganito, ganyan. And that's what you're doing right now. You are listening to yourself because that's what you think na kailangan mong gawin, and that's what you're doing right now. Nakikinig ka sa sarili mo. Yung matinong ikaw. Hindi ko naman sinasabing hindi ka matino. But, maybe in the past, masyado kang, you're like a dreamer. You're like a person na masyadong malakas ang spiritual na paniniwala regarding this person. But now, you're being independent. You're returning to your true self na more on, okay, may spiritual knowledge ka, but hindi naman yan na magpapaikot sa buhay mo. You know what I mean? And then with the Ten of Cups, you're attracting love. You're attracting a lot of love and support coming from your family during this time. So, I do like your energy. So, with regards to your person, ano ang emotions na itong person na to towards you? So, this person, you do have here the Fool, the Ace of Wands, and the Devil, and you do have here the Three of Swords. This person is having regrets. Kasi nakikita natin na maaaring nakikita niya na yung mga kamalian na desisyon niya. Mga bagay na masyado siya nagmadali, nag-take ng risk, and this person is feeling broken-hearted right now with the Three of Swords kasi wala siyang magawa with the Devil. The Devil is like his or her karma. Okay, may pangaharas, and I feel like this person is having epiphany. Nagkakaroon siya ng reassessment. Nagkakaroon siya ng pag-iisip regarding sa wrong. Alam mo yon, yung parang nakita tayo na nagkamali siya ng daan or ng direction. It's like, maybe this person, during this time na may connection kayo, ay lumihi siya ng landas eh. So, nakikita natin, napunta siya ngayon sa dead end. So, ibig sabihin, pwedeng may mga bagay na importante sa kanya na pinakawalan niya dahil nagkamali siya ng decision. And maybe it has something to do with the connection with you. Importante para sa kanya yung kung ano man yung tinatahak mo. Pero sabi niya, pero merong landas na tinahak siyang iba or lumihi siya ng direction. Now, this person, nakita niya yung wrong turn, nakita niya yung dead end, and now this person is suffering. And wala siyang ibang way kundi ang pabalik. That's the energy. It's like the end of the road. It's like dead end. Parang ganon. Imagine you and your person, maybe iba ang goals mo. Pareho kayo ng gusto ng goal in the past, but then, hindi siya nakinig sa'yo or lumihi siya, and then, the energy is that you are slowly, siya kasi gusto niya mabilisan makuha yung mga goals na yun. But you are focusing on something very important. And
detalye by detalye or kahit matagal yung abutin, if this is the road papunta sa success, why not? I will take this kahit gaano katagal. But then your person wants to take shortcuts. Now your person is realizing a lot of things or nagiging problema ngayon. Ngayon, may delay na nangyayari sa kanya or sa inyo. Now anyway, what will happen in the future for the both of you? Okay. Queen of Cups is here, Page of Cups, and Four of Swords. Knight of Cups, Eight of Pentacles, Ten of Swords is at the bottom of the deck. The Page of Cups is here, pero ibang card yung nakikita ko. I see this as a Six of Swords, like Gemini, Libra, Aquarius energy. I see you moving on. Queen of Cups. Ito iba rin ang nakikita ko dito. I'm seeing this like a High Priestess. Actually, nakikita ko you are following what your spirit guides or your angel guides in the future. Kung saan nga nila dalhin. Like, you're just going with the flow. Okay? This is you might be in a if this is a soulmate or twin flame connection, nandito ka sa process of surrendering everything. Nandito ka na sa process of surrendering. You know why? It looks like for me yeah, this looks like your spirit guides, your angel guides, and this is like you. Para ka nakahiga lang and then you're allowing your spirit guides or your angel guides na dalhin ka sa kung saan ka dapat mapunta. And you just want happiness, but yeah, you have a strong personality. I do get that. Meron kang strong personality. And I feel like sa connection mo with your person, I mean with your spirit guides, iba na to ha, connection ito sa spirit guides mo. This is like you following their lead, no? You are well guarded. You are, you have learned how to trust the process. You have learned how to let go. You have learned how to be, to go on with your life, 'di ba? Natutunan mo kung paano i-develop ang iyong interest ng walang tulong ng iba. Like this is you focusing on maybe work, health, and natatry mo nang i-balance yung usaping spiritual sa usaping material, because I can see you working on yourself, and you're working on yourself with the help of your spirit guides and your angel guides. And kung ano man yung mga bagay na kailangan mo i-resolve, tinutulungan ka rin ng spirit guides mo na ma-resolve itong mga ito. And your angel guides are happy with what you're doing right now or in the future, in your future events. They will help you na magkaroon ng positive outcome. And dahil hindi mo naman pinapressure na ang sarili mo, nakikita natin yung kalmadong daloy ng buhay para sa'yo. Like, you will be at peace. Now, with regards to your person, this person is going to offer you something, may offer. And nandun yung realizations that I need you, I want you, I've got to have you. Ganun yung energy. Gusto kita, kailangan kita, and kailangan kong makuha ka, or kailangan kong manalo sa'yo. I don't know why there's winning kind of energy. Pwedeng may mga katunggali kalaban, not necessarily other people or other person, but I feel like merong energy dito sa person na ito na kailangan kong maging the one for you. Okay? So, I can see an offer mula dito sa person na ito. The Ten of Swords is here. Ten of Swords is here. This person is like having epiphany, having awakening. This is like an awakening, like, spiritually ha. Kasi ito yung person mo parang iniiwan niya na yung katawang tao niya, and this person is turned into a phoenix
kind of energy. So, parang this is a spiritual self ng person mo. Like, a lot of transformation. A lot of transformation mula dito sa taong ito. And guess what? The world is here. So, this person, nakikita natin yung realizations ng person na ito. Like, from being a phoenix, it looks like a phoenix, pero dahil nakalipad na siya, no, ang dami ditong nakita. There's this lion, a bull, a man, and there's, I don't know what kind of bird itong ibon na nandito, but it looks like a hawk. But anyway, ang nakukuha natin dito is, this is the phoenix kanina na tinutukoy natin. Nung naka-arise na siya, nung nagising na siya sa katotohanan, nagising na siya sa spiritual self niya, and the high priestess, this is your person being a spiritual person. Nakikita natin with the two of pentacles, nakikita natin na mas natitimbang niya na kung ano yung mas mahalaga para sa kanya. And that with the Three of Cups, yung mas mahalaga para sa kanya is yung reconciliation, reconnection with you. Okay? So, I want to know what is the offer all about. Ano tong offer na to? Ten of Swords is here. And the Two of Pentacles. Okay. Actually, before the offer, there's an ending pa with regards sa kung ano yung mga bagay na pinapriority niya ngayon. Okay, so I don't want you to expect much about the offer kasi hindi ibig sabihin na nagkaroon ng offer or may offer tayo nakita is maghihintay ka na naman. You need to let go. You need to focus on, allowing itong spirit guides or angel guides na tulungan ka or turuan ka kung saan ka dapat pumunta. Allow them to help you na mas ma-open up pa yung abilidad mo. Okay? Do not pressure this offer. But anyway, let's focus more on the offer. Kasi yung offer maybe has something to do with money. The Ten of Pentacles, the world is here. So this person will be more open sa'yo in the future. And pero pwedeng maging open ito with regards sa money. Okay? The offer maybe hindi siya about emotions or whatsoever, pwedeng magsimula muna siya about sa pera. And nakikita natin it's not just money na maliitan, it's malaking pera ang usapan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.